The Pod Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sister, let's! CR tayo, let's go! So, ang guest natin ngayon, si Sam Gamboa, tsaka si Ralph Imabayashi ng FPW. Tama, di ba? Filipino Pro Wrestling. Yes. Hello. Ako ba hindi ako guest? Ano? Tapos may Producer? co-host kami. Producer? Yung co-host / producer namin tonight, si Very Chino special. Liao. Chino Oo. Hello. Actually, Ay, siya lang yung marunong ng wrestling dito, kaya namin sinama. Oo. Gusto ko Actually, yung naka-sleeveless ka pa, Chino eh. iisipin ko pa kung tutulungan ko kayo or iiwan ko na lang kayo sa area habang nagtatanong kayo ng random Huwag ganun. wrestling questions. No. Habang ini-explain ni Ralph Imabayashi kung ano ang spot, iisipin ko pa kung i-explain ko sa inyo kung ano yun. Actually, si Chino ang sub ni Kay tsaka Jeline. So, yan. Okay na yung isang Chino sa dalawang sub. Oo naman. Oo, ito. Teka, meron kasi kaming ask ko lang segment every time. So, ang ask ko lang namin is, ano ang mas magandang era ng wrestling? Yung 80s, 90s, or yung 2000? Ooh. Kahit sino, pwede sa inyo mag-ano. Ako muna dahil ako yung nagtanong. Oo, sige. Dahil growing up, ang kilala ko lang talaga sila Hulk Hogan yan. Sino nga ba to? Nakalimutan ko talaga. No, yun. Basta Hulk Hogan. Basta si Hulk Hogan. Oh. Basta si Hulk Hogan. Yun, yung era na yun. Ano ba yung era niya? 80s, 90s? 80s yun. 90s ba siya? 80s to 90s. Oo. Ako, Attitude Era. So, mga 90s to early 2000s yun. Why is it called Attitude? Because ang slogan ng WWE nung time na yun ay WWE Attitude nakalagay siya sa ilalim. So basically yun yung attempt na maging edgy kasi nung 90s 'di ba edgy lahat ng bagay 'di ba? Parang grunge, parang disinformation, 'di ba yung galit sa sistema, ganyan. So yun yung basic theme ng Attitude Era eh. Na parang ang central theme nila edgy sila, quote unquote. So, puro mga sex, puro mga anti-establishment, puro mga, ganun yung themes nung panahon na yun. Siyempre, kung teenager ka nung 90s, makaka-relate ka talaga. Diba? So, ako, nakarelate talaga ako dun sa ganun level of storytelling. Kaya, kahit sa wrestling podcast, pag tinatanong ako, kung ano yung favorite era ko, kung anong favorite era ko, siyempre, sabihin ko talaga, Attitude Era. Yan, si Ralph may sagot na siya. Hindi. Iisip pa lang. Pero I think fan ako ng 80s na era. Mainly because nagustuhan ko yung storyline arc ni Macho Man Randy Savage nung mga 5 WrestleMania. Parang may storyline siya ng 5 years just surrounding Hulk Hogan and his then wife si Sensational Sherry. So, yun, naging fan lang ako. Tapos mas trip ko rin yung style ng matches na mabagal tsaka seryoso siya. Nung 90s kasi medyo car crash yung mga matches eh. Like pagkaring ng bell, upakan na agad. So nung 80s mas madrama sila or mas may kwento. Ganun ba yun? Like, yeah, parang ganun. Like, it's a bit slower and may crescendo to build from from the start until the climax. And then to the conclusion. Anong era sila Undertaker? 90s si Undertaker. 90s na yun? Tapos meron yung Bushwhacker Brothers ba? Tama ba? Yung parang The Bushwhackers. Oo, naalala ko yun. Si Sam, ano yung era na gusto mo? Teka. Sige, okay. Sabihin ko lang po yung era basta nandun si Jeff Hardy. Bakit? Crush mo siya?
Siya po ang dahilan kung ba't ko po nagustuhan ng wrestling. Oh. So, anong era yun? Chino, baka alam mo. Mga 90s yun si Jeff Hardy. Attitude era din siya. Oo. So, the Hardy Boys, faction sila. Magkapatid talaga sila. Tapos, lahat ng tao, syempre, di ba, sa lahat naman ng magkapatid, di ba, may isang pogi, tapos may isang di pogi. Si Jeff Hardy Sino yung... pinakasikat nung time na yun? Si Si Heartbreaker ba? Tama ba? May role na May gano'n? si HBK yan, the Heartbreak Kid. Yan. Yung sila Bret Hart. Yan, si At saka Bret si Hart. Owen Si The Rock, yan. Si The Rock, dyan silang start sa Attitude Era. So yung kasikatan ni The Rock na nangyari dyan sa time na yan. Stone Cold. Pogi. Yung makulit. Yung Shawn Michaels. Yun. Yun, si Shawn Michaels. Anong era niya? Nag-start siya ng 80s. The Rockers. Yung old school na tag team. Tapos sumikat siya 90s. Tapos madami na din siya naging role until retirement. Si John Cena pa pala, no? John Cena later na yun. 2000 na yun. 2000s, Siya ba yung socket? Siya ba yun? Yung socket? Hindi, si HBK yun. Masaya to kasi tinatanong lang ng mga tita yung mga wrestling nerds about Gago. Ito pa yung wrestling? Ito pa Sam, yung wrestling? Ralph, mag-butt-in lang kayo anytime, ha? Sige pa. Sam, kailan ka nag-start? I'm very interested with your background kasi I rarely meet female wrestlers and who are really fanatics. Yung family ko po kasi fan po talaga sila ng wrestling. So, pag nanonood sila, nakikinood din po ako. Tapos, ayun, dun ko nakita si Jeff Hardy. Tapos doon po ako nagsimula mahilig sa wrestling. Pag nanonood sila, tapos nandun si Jeff Hardy, makikinood talaga ako. Ilan taon ka nun? Mga 4 po siguro, 5, ganun. Grabe. So parang tumatalon-talon ka rin talaga noon. Like ginagaya mo yung wrestling moves nila. Opo, meron pong one time nakipaglaro po ako sa kuya ko. Tumalon po ako sa table. Tapos tumama po yung ulo ko. So may tahi po ako dito. Actually, may ganun din akong experience. Nag-Royal Rumble kami sa kama nung kapatid ko. Ang point ng Royal Rumble kasi eliminate mo sa ring yung kalaban mo eh. So ako yung na-eliminate. Tapos dumiretso ako sa electric fan. So may... Ako laging rin-wrestling, finishing move ng mga kuya ko. Ako yung pinag-practice kasi ako yung bunso eh. Oh my gosh. Ako may tahi din pero sa ibang parte ng katawan. Kakapanganak ko lang eh. Cesarean daw. Cesarean yung yung tahi mo. So, kailan ka nag-start na competitive wrestling? Nag-start po ako ng training noong 2015. Tapos, nag-debut po ako 2016. Alam mo, hindi pa ako nakapanood ng local wrestling dito. Meron ding scriptwriter yan. Ginagawa nyo rin ng character building. Tapos, yung mga movement, how often do you practice before a show? Meron po. Every week po yung training namin, every Sunday. So, dun po, tuturuan po kami ng mga coaches. Si Ralph po, isa sa mga coaches namin. Tuturuan po kami ng mga natututunan nila. Siguro po yung iba, yung mga napapanood nila. Yung iba, tinuturo po ng mga international wrestlers na kakausap nila. Tapos yung ibang pumupunta rin minsan dito para bigyan kami ng mga lessons tungkol sa wrestling. So, ano yung pinakapangalan mo pag nag-wrestling ka? Di ba may mga pangalan yan pag ini-introduce? Robin po. Robin. Bakit Robin? Parang Batman and Robin? Hindi po. Kasi po nung nag-start po ako, parang 2 babae pa lang po kami. So parang naisip ko po na gusto ko maisip ng mga tao na parang lalaki yung lalabas pero yung bago magde-debut babae. So nag-isip ako na parang unisex na name. Oo. So paano yun? Kung 2 lang kayo lang lagi naglalaban? Hindi po. Kalaban po na intergender po yung matches usually. Wow. Kasi 2 lang po kami nun. Dahil equality D. Yeah. Equality.
Pero- Babae lang. That's very gender D. Sorry. Pero aminin natin, baka may nanghihipo, ganyan. Oh, Hindi naman. yun. Oo. Wala naman po sa experience ko. Medyo nung una po medyo uncomfortable din po kasi syempre babae sa lalaki. Pero nung tumagal na rin po ako sa wrestling, parang syempre nakilala ko na rin po yung mga tao doon. Mas naging komportable ako. Parang para sa akin din po, mas komportable ako makipag-wrestling sa mga lalaki kaysa sa babae. Kasi natatakot po kasi ako makasakit ng babae. Pag sa lalaki, talagang Okay todo lang. ano po ako eh. Mas intense po ako. Opo, okay lang. Okay lang, masaktan lalaki sila. naman sila eh. Baka si Ralph din. Kaya nila yan. Baka si Ralph din bilang head coach or isa sa mga coaches ng FPW can also explain yung intricacies ng pag-wrestling ng intergendered versus sa gendered wrestling. It's just like a normal wrestling match. So, like, syempre, like, in real life, pag sinto ka naman sa mukha ng babae, masakit rin naman. So, yun lang naman yung logic namin dun. Like, every offense that a woman's make should just be as effective as the men's. Ang difference lang siguro is generally lots of the guys are like larger than the girls. So it tends to become an underdog story. Na how will this small wrestler beat the bigger wrestler? And which is a basic wrestling story lang naman. Yun nga, sinabi niyo kanina, 80s wrestling. Ganun rin naman yung pinakasikat na story ng 80s wrestling. Hulk Hogan versus Andre the Giant. Hulk Hogan is 6 feet tall. Andre the Giant 7 feet tall and 500 pounds. So, parang ganun lang na storya. Like, basically, small person versus big person. Like, usually ganun dynamic. Pero pag, kunyari, if it ever turns out na female versus male, tapos same size lang naman sila, wala. It's just like how a normal wrestling match would go. Usually, Sige, ang go. story nun is in-underestimate ng lalaki yung babae na because, there are faces and heels, bad guys and good guys. Most of the time, the guy will play the bad guy na, babae ka lang naman, mahina ka. And then the girl would do some amazing offense that would wow the crowd. And, syempre, shit, I was wrong to look down on you. Parang mga ganong basic na kwento lang. May nangyayari na bang yung nasobrahan yung pagsampal, yung ganon, yung nasobrahan yung pagbaliktad or yung pagtumbling, tapos talagang masakit siya? Meron na ba? Nag-Stefan na ba daw kayo? Yung gusto niyo malaman. Yun yung term ba? Oo. Yeah. The term is stiff and potato. Kasi parang term nun, parang pag hinampas ka daw ng sack of potatoes, masakit daw. So, yeah. Nangyayari naman yun. That's why, the head trainers of FPW, we try to train people, to be as safe as possible. Kasi, sometimes accidents happen, sometimes botches happen. Pero at least, if ever it does happen, at least alam mo na pag nandun ka sa situation na yun, na we have ways to either stop the match or keep it going pag nangyari yun. One of the basic ways to do that is if you accidentally hit someone hard, you just have to ask them na, uy, pre, okay ka lang. Parang gano'n. Parang, While i-lock the mo match is going on? Yeah. I-lock mo sila sa headlock pretending that you're hurting them. Okay. So, i-whisper mo. Pre, okay ka lang. Medyo masakit yung suntok ko. Hindi, okay lang. Continue lang. Parang gano'n. Like, it's just something basic na gano'n. Pero may nangyari ng stinop niyo yung match because of that. Meron nang nag-tap out talaga na hindi ako okay. Yeah, I think so.
once, like I think once or twice. I think isa rin ako dun. Pero like there was one time where I dislocated my shoulder. And then I was scheduled to win the match. So sabi ko, pre, let me win na. So after I won, I told the ref, bro, my shoulder's out. Kasi yun. Usually, when that happens, we just end the match right there. Parang huwag nyo na tuloy kasi baka lumala pa. Stop nyo. Oo. Si ano, either- Discreetly, like hindi niya sasabihin na, na-dislocate, parang pinanalo na, parang ganon. Para safety first kasi. So, at that point, it doesn't matter kung discreet na or hindi. You just have to tell someone na, I can't go any longer. Like, we have to stop this kasi kailangan na ako mapunta sa hospital. Si Red, alam ko, di ba, Red Oliero, nag-wrestling din siya dati. Di ba, active siya in ring. May isang match sa Katipunan na-injure siya. I don't know if you remember this, Ralph. Tapos na-injure siya. Sa I White was Plains there. ba to? Yeah, yung shoulder. Sorry? Sa White Plains? Nandun ako sa match na yun. White Plains. So, di ba tama? Di ba na-injure yung shoulder ba niya? So, hindi siya tumayo for the rest of the match, I think. Yeah. Tapos injured siya. But natapos naman yung match. So, natapos yung match. I think this was a triple threat, in fact. So, tapos yung match. A few days later, may show kami sa Teatrino. So, sinasabi ni Red sa amin, injured siya. Kaya nakasling siya. Ganyan. Which is totoo naman, injured siya. Pero si Muman, sinapak niya sa shoulder si Red. sin yung malakas na sapak. Resting kasi sinapak niya. Basta, hindi makagalaw si Red kasi injured ka na nga, sinapak ka sa pasa. So, just a little insight into the world of comedy. Gawa mo. Most difficult move? Feeling ko yung Swanton Bomb. Tawag ko sa kanya bahala na si Batman. Bakit? Usually ginagawa ko siya top rope. Parang flip ka palabas sa ring. Wow. Oh my gosh. Tapos, usually may sasalo kasi sa'yo ng mga wrestlers. Kaso merong one time, hindi ako nasalo ng mga wrestlers, so tuloy-tuloy ako sa sahig. Aray. Ang sakit nun. Kasi diba yung ring, may shock, parang shock absorber yun na medyo nagbabounce ng konti. May Tama ba? mats. May manipis na mats po siya. Oo. Tapos dun sa floor, anong nangyari sa'yo after nun? May parang adrenaline po kasi ako, so parang go Oo. on lang sa show. So after, pero naramdaman mo yung sakit after? Opo, naramdaman ko po yung sakit. Kaya So, mo saan ba ka magbuhat nagland? ng lalaki? Ay, sorry. Saka daw nagland. Sa anong body part ang nagland sa'yo? Yung parang lower back ko po. Ang Ouch. sakit na. Meron, ito si Robin, sobrang saludo ako sa kanya kasi medyo hardcore din siya na wrestler eh. May mga spots siya na parang, ganun na lang ako sa habang nanonood. But which, no offense, pero for a female, very, very impressive. Oo. Thank Hindi ka you. ba na-intimidate, Sam? Sam, Robin. Anong gusto mo tawag ko sa'yo dito? Robin na Okay lang. lang po, Robin Sam. lang. Zero. Sige. Sam, Robin. Hindi ka ba na-intimidate na, di ba, parang male sport to? Or male-dominated siya. Hindi ka ba na-intimidate na ikaw yung one of the few females dun sa sa wrestling dito sa local? Siguro nung una po, na-intimidate ako. Pero syempre, naging kaibigan ko na rin po yung mga wrestlers, mga nakakahalubilo ko. So parang alam ko na, kasi yung mga wrestlers, they take care of each other sa mga match. So, they execute yung moves as safely as they can. So parang pinagkakatiwalaan ko naman po yung mga nakakatapat ko. So, okay lang sa akin. Komportable ako sa kanila. Okay. Good. Kasi parang ganun din sa comedy eh. Pag Ay, yung tanong ka kanina, Sam, nakabuhat sige. ka na ba ng lalaki? Kahit mas maliit Oo. sa'yo. Yung ibang mga finishing move na bubuhatin tas itutumba. Parang wala po kasi akong move na nagbubuhat. Parang pinakabuhat ko po is pag-training.
usually kami po ni Ralph yung magka-partner sa training. So may mga buhat-buhat din po yung drills doon. Pero pag hindi ko po kaya, kukuha po ako ng mas maliit sa kanya. Alam niyo, napanood ko kayo last fight. Yung kayong dalawa, Sam tsaka Ralph. Napanood ko kayo last time dito sa... Saan nga ba yun? O basta, andun kami. Power Max Spotlight. Oo, yung andun. Napanood ko kayo. Tapos, parang yung mga tao nag-cheer tuwing magtitinginan kayo dalawa. Yee! Wow, gano'n. Kasama ba yun sa ano nyo? Kasama ba yun sa script? Or ano lang, talagang inaas na lang kayo ng mga tao? Hindi po kasama. Di siya Alam po kasama. kasi yata. Di, Alam po kasi yata na kami in real life. So siguro kaya ganun yung reaction nila pag nagre-resting kami. Kaya sabi ko rin kay Ralph, as much as possible, ayoko siyang makatapat sa wrestling kasi ayoko ma-involve yung relationship namin sa wrestling. Nakakatawa nga kasi parang imbes na parang fighting match siya, parang nagiging love story yung dating. Hindi siya talagang part ng match, pero parang nung sinusulat ko siya, parang in-expect namin na mangyayari. Oo. Ang galing, kayo din pala nagsusulat nung sequence or yung story ng nyo, ng fight nyo. Yes. Red usually leaves the matches up to us. And as for me naman personally, I think alam na rin ni Sam to. Medyo control freak ako pagdating sa matches. So, I usually have it written down 1 month before it happens. And then I just make changes before, the matches itself. Minsan nga, change namin sa araw mismo. Kasi habang pinapractice namin, di pala natin kaya to, baguhin natin. Parang ganun pa. Pero, usually when I trust my opponent, like si Sam, and yung mga ibang wrestlers na kasing tagal ko na rin, usually we don't write the whole thing. We just write the important parts. Tapos yun, we just work until we get to the important parts. Tapos yung iba, kinakall na lang namin sa ring. Like, uy, tapakan kita. Tapos, boom, tapak. Mga ganun. Ang galing. Gusto ko, talagang sinusulat nyo na gusto ko makakita ng notebook niyo. Like, hindi, totoo. Actually, gusto ko makakita ng kung paano niyo isulat. Pwede niyo ba i-share yun sa amin minsan? Sige Or po, secret yun. Or yung mga nagawa niyo na. Kung pwede i-post kahit isang lang. Mag-bump daw muna kayo bago sabihin. Mag-alin? Mag-ano daw kayo? Magpatama muna kayo para bago niyo sabihin. Hindi, pero format nun? Kunyari, you're writing a storyline for a match. Para siyang stage play, theater ba yung style? Para ba siyang short film? Anong format? Ikaw ba, Sam? Around. Paano yung pinaka-format niya? So, yung parts of the match kasi it lays out na 5 parts. Tapos, naglalagay na lang kami ng spots na appropriate. So, parang sequence 1, yes. Sequence 2, alright. Yes. It actually looks like, so may konting experience rin ako sa theater. So, it kind of looks like, yung, I forgot what it's called. Basta yung rough notes ng script. Right. Parang beginning. Outline, tapos, parang outline. Outline yun. Outline. Tapos, so, beginning body, tapos end. Yeah. Yes, parang gano'n. So, yun, like first part of the match is the shine. Shine usually means good guy gets some offense in. Or parang i-establish kung sino yung good guy sa match, the shine. And then next, the heat. Heat is where the bad guy cuts off the good guy from doing his moves. And then, usually may
hope spot is yung part na papaasahin niyo yung crowd na lumalaban na yung good guy. Pero yung bad guy pala mananalo sa part na yun. Tapos comeback, doon na yung part na, comeback, good guy starts fighting back and is actually successful in fighting back. Parang may And then- protagonist ka, may villain ka, tapos may Yes, comeback yes. to reveal, Yes. parang revelation. Yes, and then finish is the end of the match. Usually ito yung part na medyo baliw na yung part na match. So, kung ano-ano na lang nangyayari dito. Tapos, sa dulo, kung sino man manalo, you build up to that. Mhm. So, it's just like, parang ganun, because we have an outline na. So, we just have to put in like, yung parts na gusto namin within each part of the outline. So, usually, we just put in the spots that we want sa, sa shine, heat, hope spot, comeback, and finish. And then, aayusin namin eventually. Kunyari, may nilagay kami doon, tapos hindi pala siya nag-fit. Hindi, tatanggalin na siya. Or, babaguhin yung place. May time ba na impromptu? Like, lalo na sa climax, di ba? So, may time ba na talagang wala sa script tapos ginagawa nyo na? Yeah. Usually, pag magaling na yung kalaban mo, like, they know, like, they've been doing this for long, you don't usually write it down na. Like, you just tell them, pre-hit na. Kasi ayun. Like, understood na nila na sa itong part na to, yung bad guy yung Magli-lead. yung magdo-dominate ng match. Parang gano'n. Yun. Sino nagde-decide kung sinong mananalo? Sa promotion namin si Red. Pero usually, ganun, in each promotion, there's a person called the booker. Hey, it's Nikki Porter, and I'd like to invite you to catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast where I share bite-sized insights as a relationship coach. Because, in case you haven't noticed, healthy relationships these days seem very hard to come by. Everyone seems to be dealing with their own ish, right? They don't want to commit when they deep down want a relationship. They want to connect with their partner, but they ignore them instead. They know that something's bothering them, but they don't tell their partner, so they resent them over time. The usual stuff. Through each episode, we'll work through all the different variables at play that might be keeping you from becoming an empathic partner by first figuring out how you can be a worthy partner for yourself. If this sounds like your type of podcast, be sure to give Nuggets of Nikki a follow. Then let's get to it. Tapos usually the booker is the one who decides who is going to win. Usually done to move a story forward. Or kung may wrestler siyang na, like, kung may wrestler siya na gusto niya makita kung ano yung potential niya, usually pinapanalo niya and see what the crowd reaction is, kung trip ba siya ng crowd o hindi. Because at the end of it all, crowd reaction yung hanap namin. Kung example, may wrestler na pinanalo namin, tapos yung crowd parang wala silang pake. Walang heat. Wala lang. Oo. Walang heat. Walang kahit Next. anong reaction. Next time, hindi na siya panalo. Parang ganun. Or we have to step back and see, bakit wala kang reaction dun? Ano nangyari? Parang So sa we atin have lang to- yan, Genie. B. Oo. Pag explain ko lang in comedy context dun sa mga nanonood, nakikinig. Parang sa atin, di ba, pag nag-open mic tayo, magbabato tayong joke. Di ba? Tapos pag bumomba yung joke, syempre, back to the drawing board yun. Hindi na natin gagamitin yung joke. Di ba? So sila, ganun din yung ginagawa nila. In the middle of the match, or after the match, di ba, titignan nila kung gumagana ba, may hindi. Kaya yung mga wrestlers nagtatry din sila ng iba't ibang things minsan. Kaya makikita mo yung gimmick nila medyo nag-iiba or mag-try sila ng something else habang nanonood ka. Madami ding parallels ang wrestling tsaka stand-up comedy talaga in terms of like performance art, playing to the audience, seeing what works, what doesn't work, ganyan. So, ibig Diba? sabihin, Chino, meron din sa kanila, sa inyo, Sam, tsaka Ralph, meron din nagsiselos. Like, bakit
niya time? Ba't siya yung mananalo? Parang ginagalingan ko naman. Last time may reaction ako. Parang, ba't this time? Ba't hindi naman ako yung panalo? Parang ganon. Meron din bang mga ganon sa inyo? Siguro naman, meron. Pero kasi yung mga ganong bagay, parang hindi namin siya masyadong pinapag-awayan now. It used to be worse kasi I started back in 2014 with a bunch of guys who aren't in the wrestling business anymore. And medyo bata pa ako nun, 18. So, like when I started, yun nga, merong mga ganon. I was actually surprised how medyo political it all was. So yun, dati nung when I started, dami ko nakikitang chismis na nagsesilusan kasi nananalo to, tas ito parang gusto niya ng belt, tas ito ewan ko kung ano gusto niya, basta mga ganun. Pero nowadays, it's very rare to hear something like that anymore, especially in FPW. Yun no. So kung ganon, si Red na booker, na tawag niya booker, siya yung mag-aayos nun. Oh, syempre. Kung may lumitaw naman na ganun, siya naman talaga yung kakausapin mo. Example, you feel like, I don't know why, but if you feel like you deserve better, mga ganun, siya naman kakausapin mo. Uy, Red, ba't ganito yung pinapagawa mo sa akin? Sabi mo, hoy baboy, ba't ganun yung kwento ko? Oo, nagsalita yung isang baboy. Hoy batchoy, ayusin mo naman yung story ko. Gaganin nila sa Red. Yeah. Usually maayos naman sa usap-usap yun. Sometimes kasi nag-grow yung resentment kasi none of you speak to each other and you just assume what the other person's thinking. And it gets worse over time. So, before it gets worse, kausapin mo na. Yeah. So, sa FPW ngayon, mas open yung communication pagdating sa mga... Yeah, sobrang open talaga. Okay. Hindi maganda. May mga wrestlers ba na tumutuloy sa UFC halimbawa? Even internationally? Or vice versa, UFC tas gusto mag-wrestling? Usually baliktad ang pipeline. Even here sa FPW, marami kami mga former MMA fighters. Diba? Yeah, si Quattro. Si Quattro may actual official records. Wow. Si Quattro, si Carlos Dodillo, wrestler siya ngayon sa FPW. Pero may URCC record siya. Yun yung parang UFC dito. MMA dito. Tapos si Mike Madrigal rin. He has Muay Thai records. Kaya siya nag-start ng Muay Thai kasi walang wrestling dito. Tapos nung nalaman niya may wrestling, umalis na siya ng Muay Thai. Usually, ganun. Pero di ba nila namin mix up? Nakakatakot. Baka totohanan niya daw. Hindi, mas safe nga sila because they know how to throw a punch properly. So, what they do is parang, since kontrolado na nila yun, all they have to do is to tone it down so it looks real and it doesn't hurt. Actually, yung dalawang yun yung pinaka some of the trusted people sa FPW when it comes to striking. Like, sila yung they're the people that I trust to kick me as hard as they can without hurting me. Parang ganun. Because they know, alam nila yung form Ano yung skills na kailangan meron ka? Like, kunwari, beginner. Like ako, wala talaga akong alam sa wrestling. Wala akong alam sa moves or wala akong alam sa UFC or wala akong martial arts. Na kahit ano. Pero gusto ko mag-start sa wrestling. Ano ang skills na dapat meron ako para ma-qualify ako to start? For me, is saan is just open-mindedness. Like, and open-mindedness, be teachable, and just determination siguro. Kala ko sabi mo cardio Cardio. Yun nga, part na ng determination yun. Kahit na pagod ka, just keep going. Kasi determined ka mag-succeed. Actually, isa sa pinakamahirap is cardio.
even I don't look forward to it. Cardio every Every training. day? Kailangan ba Um, talaga? Usually, I recommend kasi nag-cardio namin sa training itself. So, I tell guys to do 2 cardio days before training. So, that's like 3 cardio days in a week. Then, the 3 other days, siguro rest days or have 1 rest day. Yun. Rest is pretty important rin para ma-recover katawan. Kala ko So, yun actually nga, ang kailangan weights. So, but you also do weights? Or cardio yes. lang talaga? We recommend both. Kailangan Okay. malas yung cardiovascular and as well as malas yung katawan mo. Kasi magbubuhat ka ng tao. Oo. You must pick them up safely and put them down safely. Si Heidelin So- ba na-invite niya dyan? Mag-wrestling. Hindi pa. Hindi. Hindi, manood siya. Baka interesado siya. Bubuhatin Yan na. niya lang silang lahat. Oo nga, kayo niya. Sam, napanood mo ba yung Glow sa Netflix? Yung all-girls show on wrestling. Napanood ko po pero parang hindi ko po yata natapos yun. Ay, Bigla po masaya siya eh. nawala yata. Comedy siya, Di rin- tapos all-girls. Di rin siya natapos. Cancel siya. Na-cancel Oo, siya. na-cancel, correct. Oh, parang Cancel. 3 seasons, di ba? 2, 3 seasons. Season 3. Tapos after season 3, they Oo. cancel. Ay, wala, ganun talaga eh. Pero ano yung kinakain ng wrestlers? Like, kailangan ba may strict diet or like any Strict sport, diet. di ba meron? Yeah. Tingin mo ba, Usually- Jeannie, si Red may strict diet? Ewan ko, kaya nga siya nag-stop, di ba? Naging booker siya. Okay, may mga bawal ba? Halimbawa, nautotan na ba kayo sa mukha? Dahil yung kinain yung nakakautot. Hindi, ito, valid. Si Sam may alam dyan. Oo. Kwento mo nga. Si ano. Magne-name names ba tayo? Alam mo po na utotan sa mukha pero pag training po merong isang taong madalas utot ng utot. Kamote. So, kamote yung Dapat kinakain. oo. Dapat may restriction sa pagkain pag ganyan. Pero Ano kasi- ewan ko po, medyo close na rin po kami sa isa't isa so parang tinatawanan lang po namin yung mga utot-utot sa Di- training. Di kung naghahalo-halo na yung pawis nyo kakaahap Okay, ng sa 4 na bagay. oras. Wala ka nang pakialam sa utot. Ng tao na kayo at that point, B. Kaya, Singularity na lang. pag na-headlock ka, magta-tap out ka ba? Kasi pinatakan ka ng pawis? Siyempre hindi, di ba? Oo. Alam mo kung ba't tinanong ni Dion? Kasi OC siya. Ano ka ba? Oh. Maganda yung character yun do, yung wrestler na OC, hindi mo mahawa. Oo, pawa. Oo, diba? Ayaw niya magpa-lock. Oo. Iyo, ganun lang yan. Yung ano, may hawak na alcohol. Oo. Oo. Diba? Alcohol lagi. During the finish sumama niya, ka nag-alcohol pagkatapos. sa mata, diba? Oo. Gusto ko makapanood, actually. And it's Masaya something very siya. interesting. Masaya siya. Ang Alam next mo show yung- namin, Sige. sorry. Go, Yeah, go, next go, show go namin na. actually July 14 sa Bake Studio sa Makati. So if you guys are interested to watch, Saan Yan. mabibili yung ticket? sa ticket2me.net. Think isa kami sa mga sa Kalim ng promotion na yan. Oo nga eh. Ang Ticket2me.net, ganda eh. No? yan. Naiintindihan. So, punta Ikaw din kayo na, sa Sam. Ikaw Facebook na, page. Sam. Punta kayo yung Facebook page na, Phil Pro Wrestling, FPW. Yeah. Ayan, sa front page ng ticket2me.net, we are like here, FPW Astig live taping. Starts at 850 pesos. Better promotion. Di ako ma-promote. He is a man of action. Balik tayo sa inyong dalawa, yung relationship ninyo. Meron bang time na may conflict kayong dalawa, like nag-aaway kayong dalawa, tapos nagkaroon kayo ng match habang nag-aaway kayo? Meron bang ganon? First match pa lang namin against sa isa't isa nung last February. So parang wala pa naman po. Ito yung napanood ko. Oo. Meron ba yung nagdadala ng emotion sa ring? Like yung galit niya, yung ganon. Meron bang Galit. Galit.
Tapos nasusobra. Parang may story behind that. Ikaw na, sige go. Wala naman now. Like, wala akong kilalang ganun niya now. Kasi we usually discourage that type rin sa FPW. We tell people na kung ano man pinapagdaanan nyo sa buhay, wag nyo sana dalin sa ring at wag nyong idamay yung kalaban nyo. Kasi it's a very dangerous thing to do. Kasi you're playing with livelihoods here. You know, alam mo, ginagawa natin, nagbubuhatan kami, nagbabagsakan kami sa mga likod at ulo namin. So, if dagdag mo pa yung emotions mo dun, ma-distract ka, hindi baka may madali pa. Mga ganun. You can siguro try to bring it out in other ways. Maybe character work, ganun. Character mo, laging galit sa mundo. Ganun. Pero wag mong dalin sa wrestling part. So, yan, tumatawa siya kasi when I first started, I was a very angry teenager. So, I used to wear I used to wear my emotions on my sleeve. So, yun. Even, nag-start ako kasi nag-start off as a good guy. Tapos naging bad guy ako sa wrestling. Tapos medyo ginamit ko yung galit ko in real life sa character na yan. Pero never ko naman siya pinasok sa wrestling mismo. Sa matches mismo. It's just part of character. Like, sisigawan ko yung crowd. Tapos, like, magwawala ako. Pero, yung pag sinuntok ko ng kalaban ko, syempre, wala na yung galit ko sa suntok na yun. Kasi, livelihood yun eh. So, yung mga ganung bagay lang. Just, just that, just compartmentalize it from the actual wrestling part. Huwag mo namang ilabas yung galit ng moves mo sa kalaban mo. Si Ralph yun. Ikaw, Sam? Wala po eh. Hindi po ako nagan. Puro tawa lang po ako. So, Ralph, yung mo ngayon is villain ka? Yung character mo sa wrestling? More of a good guy ako ngayon, actually. Pero, kasi, usually sa matches, ang tradition is good guy and bad guy. Tapos yung bad guy nagdo-dominate. Pero right now, kahit ako yung good guy, ako pa rin nagdo-dominate sa match. The reasoning is I'm actually I'm one of the longest tenured wrestlers sa FPW. So, I've been doing this for kung i-discount may pandemic years, mga 7 years na siguro. And story-wise, hindi nagme-make sense kung wrestler na 3 years pa lang or 2 years pa lang, i-dominate yung guy na 7 years na nag-wrest. So usually, I lay out my matches with me dominating the match kasi ako yung may mas experience. Pero overall, yung character ko, hindi naman siya kupal or hindi naman siya masamang tao. He's just a veteran, parang ganun. Like he knows the ins and outs of wrestling. Kaya whatever moves you have, na-counter ko agad. Parang ganun lang yung outline. Yeah. Ikaw ba, Sam? Yung character mo? Good guy po ako ngayon. Pero kasi yung character ko itself parang siga-siga. So, nasa rin yun ng crowd kung alam ba nila kung ba ako, good guy or bad guy pa talaga ako. How would you know kung magaling ang isang wrestler? Ano yung mga meron siya? Anong kailangan meron siya? For me, ang number one sa akin is 2 things lang yun eh. He can lead another wrestler smoothly sa ring. Tapos ang pangalawa doon, he can do his moves safely. Mga ganun. So, kasi it takes
two to tango sa wrestling. Kumbaga, takes two people to make an effort to make a match really good. And if you're someone who can lead an inexperienced wrestler into a great match, then yun yung parang yun yung ano ko yun yung basihan ko kung magaling ka o hindi. If you can take someone who's still dipping their feet in wrestling and you can make them look better than they actually are. And then second one is safety. If you can make your moves look great without actually overly hurting someone, and that's a sign that you're a good wrestler. And actually, ang pinaka parang dinescribe ko lang si Bret Hart. Parang yun ang number one ko. Ang number one basihan ko pagdating sa magaling na wrestler. There's actually a story about Bret Hart na meron siyang kalaban. I think alam ni Chino to. Si Tom Magee. Yeah. Tapos, Tom Magee is actually, hindi siya magaling. Banu siyang wrestler. He came from bodybuilding. So, it feels like parang napilitan na siyang gawin na sport na to. So, nagkaroon ng match na Tom Magee versus Bret Hart. Tapos, sobrang ganda ng match. As in, I've seen it myself. It really felt like Tom Magee himself was a really good wrestler kasi ni-lead siya ni Bret Hart ng maayos. So yun, yung company rin ng WWE, they were convinced that Tom Magee is actually a great wrestler. Tapos, when they put Tom Magee against other wrestlers, that's when they realized na hindi pala. Di pala siya magaling. Tapos, that's when they realized na it was all Bret Hart. Si Bret Hart nag-lead sa kanya. So yun. They actually ordered the match footage to be locked and never to be seen by anyone ever until kasi parang they felt like naloko sila at nagkamali sila sa judgment nila ito Magee. Until 2019 when parang there was another in 2019 parang someone else had a copy of the footage pala. And they were gonna air it. Yeah, Tape Trader. And they were gonna air it. Pero WWE knew about it. And they were like, wag nyo na gawin yan. Kami na mag-air. Kami na bahala. So, yun. Yun. Kaya that match was legendary kasi. And that's why for me rin, Bret Hart is like, parang siya yung baseline of what a good wrestler is. Kasi for me, a good wrestler is someone who can lead others well. And someone who can do their moves safely on them. So, parang din siyang Parang siyang dancing din. Parang kung magaling yung DI, tapos hindi ganun kagaling yung... sorry kinompare ko sa dancing tsaka DI yung... Hindi sila baby Johnny, okay? Macho sport to. Hindi kami nilunod ng bini, okay? Kasi yun yung... Kasi di ba yung wrestling para rin siyang dancing eh. Kasi may choreography din, di ba? So, kung magaling yung nagli-lead, yung DI. So, kaya niyang magmukhang pagalingin yung hindi marunong sumayaw. Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Yeah. Kaya nga pag dalawang magaling, usually they don't have to talk to each other anymore. Kasi usually, the other knows what the other is gonna do na rin. Chino, may mga questions ka ba? Alam ko marami eh. Hindi, wala. Para sa inyo to eh. Sa episode nyo to. Ako nandito lang ako para mag-assist. Mag-log in sa Zoom. Mag-record. Teka. Actually, nasagot na lahat. Oo nga. Yeah. Oo. Thank you, Ralph and Sam, for joining our episode for today. Oo. Thank you. Minsan gusto ko sometime, pwede bang ganun? Pwede ba kayo mag-guest na naka-outfit kayo? Meron ba kayong ganun? Oo.
Tapos mag-wrestling kayo doon. Hindi, joke lang. Hindi pwede. Pero yun, sometimes gusto ko kayong makasama sa sa on-site, sa face-to-face para makita din ng yung character nyo, ganon. You come as your character, not as the person behind the character. Di ba maganda yun? Pwede naman. Parang ayaw nila mag-agree. Kasi hindi maganda yun, Genie. Take a hint. Hindi maganda yun. Take a hint. Sige, kung may mga shows kayo, pwede nyong i-plug. Ikaw na, Sam. Di ako magaling din. Mas lalo na ako. Ako na lang. So, Sige, ako na lang. Wala naman. Gusto mo Sige. Ako na lang. Ako na lang. Okay, Good go. kayo ng SPW Astig live taping sa July 14 sa Baked Studios, Yakal Street, Makati. Walang bayad to, Red. Walang bayad to, Red. Ticket lang, kapatid ko to, Red. Ticket lang. So, sa tickets niyan, available sa tickettome.net. Nandun lang yan. Tapos, mag-plug na din ako dahil nag-plug ko yung ibang show eh. So, mag-plug ko na din yung akin. The Wrestling Podcast. Kung gusto nyo pa makinig at matuto more about pro wrestling, yan. Kami ay isang professional wrestling podcast na nagla-live stream every Thursday sa Facebook, and yung episodes namin lumalabas din sa Spotify and YouTube. So hanapin nyo lang ang Wrestling Podcast on Spotify and on YouTube. Paki-follow na din kami at the Wrestling Podcast sa social media. And yung podcast ko din, The Class Clown Podcast with Chino Liao. Nag-guest ko din si D at si Jeannie Jan. Dahil sila lang yung unang ginagawa nung time na yun eh. So, Thank you. Sila lang yung pwede. Madami din akong ginest na comedians dyan, famous personalities, yung mga taong wala nang ginagawa. So, sana pakinggan nyo lahat ng episodes ko. Next episode ko, our latest episode ko, ginest ko si Rondo Latre. We talked all about TikTok and yung social media following niya. And all of that and more available sa Spotify. Just look for the Class Clown with Chino Liao. Alright. Yun. Follow nyo yung sige. Paki-follow rin yung Filipino Pro Wrestling page sa Facebook. Actually, all throughout Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube, ang username ng Filipino Pro Wrestling is at PhilPro Wrestling. So yun. We also have FPW Astig episodes on YouTube, which you can watch right now from episode 1 until episode 13. This covers the FPW Championship Tournament that started in 2023. And yun. Stay tuned for season 2, which is coming out soon. Alright. Sam, ikaw meron pa? Wala na po. Follow Robin. Robin and Ralphie Mabayashi of the Filipino Pro Wrestling. Yon. Mula sa kaboses ninyong pinag-compare ang wrestling sa DI, dancing, Jeannie Lakay. At mula sa kaboses nyo ayaw mautotan sa muka, si D, kami ang Lady Bosses! Thank you ulit, Ralph. Thank you, Sam and Ralph. Thank you, guys. Salamat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.